Bago si Leandro Barbosa nagkampiyon, may isa pang Brazilian player na unang nagkampiyon sa NBA. Ito ay si Thiago Splitter. Sino ba naman ang makakalimot sa ginawa ni LeBron sa kanya noong Game 2 ng 2013 NBA Finals? Pero nasaan na kaya siya ngayon? Kaya sa video natin ngayon, tatalakayin natin si Thiago Splitter. Si Thiago Splitter Beams ay ipinanganak noong January 1, 1985 sa Joinville, Brazil. Si Splitter ay anak ni Casio at Elizabeth Splitter. Siya ay pinalaki bilang isang Kristiyano, bagaman ang kanyang ama ay may lahing Hudyo o Jewish. Sinimulan niya ang kanyang professional career noong 1999, noong 2000, nagsimula siyang maglaro sa top level na liga ng Spain, ito ay ang Liga ACB. Noong 2004, siya ay naging naturalized citizen ng Spain. Si Splitter ay pinangalan ng MVP ng Spanish Super Cup Tournament noong 2006 at 2007. Pinangalanan din siya sa All EuroLeague First Team para sa 2007-2008 season, pagkatapos ay tinulungan niya ang Saski Baskonia na makapasok sa 2008 EuroLeague Final Four. Nang sumunod na taon, nakapasok sila sa playoffs ng EuroLeague 2008-2009 season, ngunit nabigo silang makapasok sa Final Four. Gayunpaman, dahil sa kanyang performance, napasama siya sa 2008-2009 All EuroLeague Second Team. Si Splitter ay pinangalanan ring Spanish League MVP noong 2010. Inaasahang siyang magdedeklara para sa 2006 NBA Draft, ngunit dahil sa kanyang expensive buyout ng kanyang kontrata, ang mga NBA teams na may matataas na draft pick na i-draft siya ay hindi na nagpatuloy na bilhin ang kanyang kontrata sa EuroLeague, kaya nanatili siya sa Spanish ACB League para sa season na yon. Siya ay naging eligible para sa 2007 NBA Draft, kung saan ay napili siya ng San Antonio Spurs sa first round bilang ika-28th overall pick. Pero noong May 28, 2008, iniulat ng ESPN Brazil na muling pumirma si Splitter sa Saski Baskonia ng 2 taong kontrata na nagpanatili sa kanya sa Spanish ACB League. Noong June 7, 2008, iniulat ng San Antonio Express News na si Spurs General Manager R.C. Buford, ay sinabi na ininform ni Splitter ang kanyang team na hindi siya maglalaro sa San Antonio para sa 2008-2009 NBA season. Sa halip ay pumirma siya ng contract extension sa Saski Baskonia, na kung saan ay maglalaro pa siya sa Spanish ACB League hanggang 2010, pero inanunsyo noong July 9, 2010 na nag-opt-out si Splitter sa kanyang kontrata sa Saski Baskonia upang mag-sign-in sa NBA sa San Antonio Spurs. Noong July 12, 2010, pumirma si Splitter ng kontrata sa San Antonio Spurs. Ang deal ay pinaniniwalaang nagkakahalaga ng $11 million sa loob ng 3 taon. Nakuha niya ang kanyang unang starting career sa NBA noong March 19 laban sa Charlotte Bobcats. Pinalitan niya ang injured na si Tim Duncan. Sa larong ito, nagtala si Splitter ng 8 points at 6 rebounds. Noong February 8, 2012, si Splitter at ang kanyang teammates na si Kawhi Leonard, ay napiling maglaro sa 2012 Rising Stars Challenge, at noong February 17, si Splitter at Leonard ay naging mag-teammates sa Team Chalk. Gayunpaman, dahil sa isang injury, siya ay pinalitan ni Derek Favors. Noong May 29, 2012, sa Game 2 ng Western Conference Finals, tinangka ng head coach ng Oklahoma City Thunder na si Scott Brooks, na pabagalin ang opensa ng San Antonio sa pamamagitan ng patuloy na pag-foul kay Splitter para siya ay mag-free throw, o ang tinatawag na hack-a-shot. Naglaro siya ng kanyang productive season sa Spurs noong 2012-2013 NBA season, kung saan siya ay may average na 10.3 points at 6.4 rebounds per game. Nagsimula siya ng 58 games, at tinapos ng Spurs ang West sa second seed, sa likod ng Oklahoma City Thunder. Nakapasok ang Spurs sa 2013 NBA Finals, pero sila ay natalo sa Miami Heat sa 7 games, kung saan ito ang pangalawang sunod na kampyonato ng Miami Heat sa NBA. Noong July 13, 2013, muli siyang pumirma sa Spurs, at noong June 15, 2014, napanalunan ni Splitter ang kanyang unang NBA championship, matapos talunin ng Spurs ang Miami Heat sa 2014 NBA Finals. Hindi siya nakalaro ng 20 mula sa kanyang unang 21 games ng 2014-2015 season dahil sa back injury. Naglaro si Splitter sa natitirang bahagi ng season, hanggang sa hindi siya nakalaro ng huling 6 na laro sa regular season dahil sa calf injury.
bumalik siya para sa playoffs, ngunit ang Spurs ay natalo sa first round sa Los Angeles Clippers sa 7 games. Kaya noong July 9, 2015, na-trade si Splitter sa Atlanta Hawks, kapalit ng draft rights kay Georgios Printezis, at isang future second-round pick, pero noong February 16, 2016, siya ay na-rolled out sa natitirang bahagi ng season pagkatapos niyang magpasya na magpa-opera sa kanyang right hip. Na-rolled out rin siya sa loob ng 4 na linggo na may grade 2 hamstring strain, at na-rolled out pang muli ng karagdagang 6 na linggo, noong November 26, sa result ng MRI, napag-alaman na meron siyang grade 2 right calf strain. Kaya dahil sa kanyang mga injuries, na-trade si Splitter kasama ang isang second-round draft pick sa Philadelphia 76ers, kapalit ni Ersan Ilyasova. At noong March 21, 2017, siya ay itinalaga sa Delaware, ang 76ers D-League affiliate, siya ay ni-recall pagkalipas ng 6 na araw. Nag-debut siya sa 76ers sa isang 106-101 na panalo laban sa Brooklyn Nets, kung saan ay gumawa lamang siya ng 2 points at 3 rebounds sa loob ng 7 minutes na paglalaro. Si Splitter na mayroon ng right calf injury ay pumasok sa laro sa huling bahagi ng first quarter, ito ang kanyang unang laro mula noong January 31, 2016, noong siya ay miyembro ng Atlanta Hawks, bago siya sumailalim sa hip surgery, naglaro siya ng ilang games gamit ang prosthetic hip. Kaya noong February 19, 2018, inihayag ni Splitter ang kanyang pagreretiro mula sa paglalaro ng professional basketball, dahil ito sa kanyang hip injury. Pero hindi pa dito nagtatapos ang basketball career ni Thiago Splitter, dahil makalipas lamang ang mahigit 1 buwan, siya ay kinuha ng Brooklyn Nets, bilang isang pro scout, na may mga karagdagang tungkulin na nauugnay sa on-court player development. Noong September 23, 2019, na-promote siya bilang player development coach ng Nets, umalis siya sa Nets noong May 2023, at nito lang noong July 2023, si Splitter ay tinanggap ng Houston Rockets bilang isang assistant coach. Nanalo si Splitter ng gold medal sa senior Brazilian national basketball team sa 2003 FIBA South American Championship, 2003 Pan American Games, 2005 FIBA AmeriCup, 2009 FIBA AmeriCup, at silver medal sa 2011 FIBA AmeriCup. Naglaro rin siya sa 2002 FIBA World Cup, 2006 FIBA World Cup, 2010 FIBA World Cup, 2012 Summer Olympics, at sa 2014 FIBA World Cup. Si Splitter ay pinangalan ng assistant coach ng Brazilian national team noong 2021, at noong 2022, siya ang ginawang head coach ng Brazilian Under-23 national team sa Global Jump Tournament sa Toronto, Canada, kung saan nanalo ang kanyang team ng gintong medalya.